tayo. Ba, tagal nyo ata. Ito okay na. Wow, ganda oh. Yan na oh. Wow. Tapos soon may kukunin po tayong may susubukan po kami yung produkto na sanding sealer ng Davis, yung Nitro. Nag-order na po ako sa Shopee. Walang mabili dito eh. Para siyang gel na mas maganda daw pong ipang sanding sealer. So, sa mga susunod natin. Ayan na, magandang buhay po. Update tayo sa ating mga furniture. Anong oras na? Ito, ayun lang ako nakapag-update. Alam niyo kung bakit? Dahil unang-una ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi tama ba yung pagkakaalala ko sa verse Romans 8:28, di ba? Lahat ng bagay ay gumagawang may kalakip. So kahapon medyo na ano po kami, na surprise kami dahil nasa school kami ni Bebe na nagsundo kami kay Chichi. Ngayon biglang tumawag si Papa Yam, may DENR dito, sabi niya. Naku po, patay, sabi ko. May nagsumbong na, eto na. Alam niyo na, talagang wala pa nga tayong isang buwan na gumagawa, no? So mayroon na po agad na may mabuting puso na nag-report agad. Kasi yung DENR, hindi naman po yan basta-basta a-action nang walang sumbong sa kanila. Report ba? So ganito, mahaba pong kwentuhan to. Ngayon, di sabi ko, Papa Yam, hintayin ko na si Chichi, ako makikipag-usap. Kasi unang-una, yung mga kahoy po na yan ay meron namang papel yan. Dahil yan po ay galing sa school, di ba? Yung mga retaso natin yan eh. Yan o, tingnan nyo po, mga galing sa school na kinuha natin. So wala po tayong magiging problema dyan, kako. Di pagbalik ko dito, ay sir, sabi kong ganyan. So sabi niya, kasi ganyan, may report kami, kailangan namin gawa ng aksyon. Ano bang nangyari, ganyan. Tapos may nakita pa daw silang parang ang report sa kanila may gumagamit ng mulabe. Sabi ko, yung mulabe po na yon, buy and sell yun, binili ko din na. Ganun ba? Sabi nila. Parang na ano sila na from Guagua pumunta pa po dito. So sabi niya, so yun po, yung upuan lang tsaka sandalan ng mulabe doon. Pero yun, nabili ko din lang to sa nagpo-furniture cargo dito na lumang kahoy nila na ginawa nilang upuan, and then inalok sa akin. Sabi ko, ako na ang magfi-finish. And then tinawaran ko, and then may kita ng kaunti, ibinenta ko naman. So ganun lang ba? Sabi niya gano'n. O ito namang mga kahoy mo. Sabi ko, yan po, may ano yan. Kasi 2 years ago nakako yung mga kahoy na yan. Kung matitrace po ninyo, sinabi ko kung sino ang nagputol, na ano, kilala nila. Kahit itanong nyo po doon, kako. And then yung principal ng school. Tapos may mga taga-barangay po na mga kasama din. Binakapan naman po ako. Sabi niya, yung ngayon nga classroom na yan, sabi niya. Matagal na yan kasi ginagamit na yung classroom ngayon eh, sabi niya. So ayun, tapos may pinakita akong picture. Ayan po yung kahoy, nadasalan pa nila oh. Ganun ba? Sabi ko, wala naman po akong binibiro nga ako. Wala ka bang grass cutter ano? Chainsaw, wala po ako. Hindi, sabi niya kung ano naman, kung talagang kakaririn mo, sabi niya, kailangan mo ng chainsaw. Sabi ko, hindi naman po ano, kasi ito nga po, sideline. So ito nga magandang part. Ito na tayo sa magandang part. Wala na stress. Ito na. Nagtanong na ako, sir, paano po ba maging legal sa kahoy? Sabi kong gano'n. Kasi syempre, eventually, sabi niya, ayusin mo muna yung permit mo. Sabi ko, yung permit, sir, ongoing na. Actually, may message ko na yung tropa ko sa munisipyo kako. Kahapon din lang. Kasi medyo, ewan ko, mayroon na akong kinukutuban na ako eh. Sabi ko nga kina Papa Yam, ano ako Papa Yam? Kasi syempre, bago naman po kayo magtayo ng business, hindi ka naman kaagad ayusin mo lahat ng permit and then saka ka mag-o-open, di ba? Parang meron nga ako napanood sa Facebook na sa YouTube na nagano, yun daw ang mga mali. Dapat sabi niya, tingnan mo muna, subukan mo muna yung business mo, and then after saka ka na mag-apply ng permit. So ito naman, wala pa naman tayo ditong second month na, di ba? So sabi ko, ano, sa tingin niyo Papa Yam, wala naman, gusto ko naman kasi maging legal ang lahat, na wala tayong maging problema. So tinanong ko kay DENR kung ano bang mga kailangan para wala akong problema sa mga kahoy na. Sabi niya, sir, basta ganito, kung kukuha ka ng kahoy, siguraduhin mo may origin, traceable yung origin kung saan kinuha yung kahoy. Yun po ang after ang DENR. So kunyari,
binili mo yung kahoy sa legit talagang nagpuputol, tapos may papel yan, cutting permit from the DENR. Sabi niya, meron kami dyan, gusto mo, sabi pa nga nung naganong, gusto mo sa amin ka magtanong, marami kaming kilala. Sabi ko, di maganda po pala kako. Sabi niya, di maganda naman ang naging conversation po namin. So nagtanong na ako ng nagtanong. So sabi niya, kailangan mo ng legit na may permit talaga na yung papel ay yung kahoy na yan kunyari, let's say may cutting permit from the school na ganito ang date, tapos anong kahoy, ilang slab. So may report po yan. Ngayon, yan ang kukunin mong papel, and then para pagka na-question ka, may ipapakita ka. So ganun lang pala ako. So tapos sabi ko, saan naman po makakahanap ng mga, sabi niya, wag kang mag-alala, ayusin mo muna yung permit mo, sila na ang pupunta sa'yo. Yun po yung sabi sa akin. So sa makatuwid, ngayon, kanina nasa munisipyo ako at hinihintay ko na lang po yung fire. Checkin lang naman yung place para yung mga tropa naman yung mga yon. And then after that, printing na lang po ng linakad ko na lahat, zoning, medyo madugo din kasi marami din pong nag-ano na naman ako ng occupancy, zoning permit, health, tapos ano pa ba? Marami po tayong linakad din at nakauwi ako mag-aalauna na. So fire na lang po ang last, and then after nung fire, sabi niya, sir, hintay mo lang yung tawag kasi checkin yung place, and then after that, yun na yung recommendation na para ma-print na yung business permit mo. Sabi ko, maliit lang naman actually kako. Marami naman tayong, halos kilala naman po tayo sa munisipyo. Nagbibiruan nga sila bawat pupunta ko, kaya na tayo kakain. Ayun naman ang kinaganda. Sabi nga ni sa pursuit of happiness, isa sa favorite ko, you have to be good with people and good with numbers. Ano naman tayo sa pakikisama, kaya si Bren nga, yung kasama, yung tropa ko sa munisipyo na kumain dyan kahapon, ay nung linggo, sabi niya, serbisyong sasamahan pa kita. Nasamahan ako kahit sa na lang sinasabi, pero ako na, kaya ko na yan. So ayun, nakakatuwa. At ito na, wala na po tong urungan. At pwede na tayo actually marami pong alok sa akin na kahoy, hindi ko po kinukuha kasi ayoko din naman ng problema. Sabi ko, uubusin ko muna itong mga nakatambak dito, pinutol-putol ko yung mga kayang, yung mga maliliit na po, yung mga mahaba, pinagpuputol ko na, kagaya po nito, yung mga maiikling mahaba na alanganin na dining table, ginawa kong ganito. So ito naman po talaga is, 'di ba? Alam niyo naman po kung ano ang main purpose ko dito is maitaguyod ko yung trabaho ng mga tao ko. Makapagbigay ng konting income sa akin, okay na ako. Kasi sa totoo lang naman po, yung kita ko sa lechon, a little bit of vlogging, and lechon house, okay naman na po yung aking pamilya. Kaya lang, yung sahod po nila sa weekdays, almost 20,000 a week, medyo mabigat talaga. Kailangan ko pong humanap ng paraan na at least, sabi ko nga, makapaglabas kami ng 3 ganito sa isang linggo, makatabla na ako, okay na ako So ganun lang naman po, 'di ba? Itong mga kahoy na to, 'di ba, kita nyo naman, nakatambak na lang po diyan, at least naging pera kahit papaano. So yun naman po ang isa sa mga goal natin. So ayan, ina-announce ko, ako'y unang-una nagpapasalamat sa nag-report. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi pa maayos yung mga permit natin. Pero ngayon okay na. Talagang di ba? Minsan may purpose talaga lahat. So ayun. Sabi ko pa, ito pa pala tinanong ko, sir, ano po bang kahoy na legal at hindi? Kahit naraman yan, kahit mulabi yan, basta't may papel, legal yan. Yun po ang sabi nila. Basta't may cutting permit. Kasi may mga time kanya na, kunyari, may improvement na gagawin sa eskwelahan, kung saan mang lugar, na kailangan talagang putulin yung kahoy na yon. Kahit naraman yan, basta't may cutting permit yan, sabi niya. So ayun po, thankful tayo. Natawa ako dun sa Mulabe, grabe, ni-report pati Mulabe, kakaliit lang na yun. So ito na yung mga paa, ito na po yung mga last nating kahoy na paubos na, pero ayan, pwede na po tayong kumuha.
Dahil pag may permit na tayo okay na. So ito na, gagawin natin, Nel. Mukhang tatakpan na natin yung kabila. Yung bubong hanggang dito siguro puputulin natin tong sangang to. Ito. I-extend natin yung bubong diyan. Semento. Sementohin natin, baka taasan natin ng konti yung ating bubong. Ayun na. Mag-aano na tayo. Dito na yung magiging workshop natin. 'Di ba? So at least okay na yan. Kasi kuya. Legal na. Diba? Okay na okay sa all right. Ako naman ay masaya dahil sabi ko nga, alam nyo ako yung prayers po lagi ko pong ako naniniwala na talagang yung panalangin i-ano mo sa Diyos, itiwala mo kung ano man yung kaloob niya, yung lagi niya, kung ano yung maganda. Anong problema? Problema ako sa oven, paano itatayo Ang laki. Paano kakargahin yun sa malaking truck? Oo, meron. Hindi pa na may kakarga. Meron ka pa dyan kahit nga tubo na 4 feet lang, para lang may tulak namin. Lalagyan namin. Tanong mo sa kanila, silang mga nakakaalam dyan. Meron yan. Pinapasin ka rin. Okay na tayo. Tagal nyo ata. Ito okay na. Wow. Ganda Dulo to ng dulo to ng mga manipis na kasi to medyo makitid na kaya pinaputol ko na lang. Kasi yung puno nito medyo makapal, yung sa gitna makapal, paliit ng paliit. So putol na lang natin. Eto na. Hindi na tayo takot maubusan ng kahoy ngayon pagka okay na tayo at makakakuha na tayo sa legit naman actually ganito mga kailangan namin mga ganyan pang upuan, mga pang upuan ba. Na-apply nga ako ng permit kanina, sabi ko mamaliit lang. Actually lang po yung trabaho nila, 4 times a week lang, 4 days a week lang. Ay, talagang makulit ito. Hindi naman umatake yung Meron ako nakita kanina sa munisipyo, ganito ang style. Pero malaki yung niya, yung paa niya dumiretso na. Parang ito, dumiretso na sandalan, pinutol, ginanon. Galing maganda. Yung etong paa, dumiretso. Kumbaga mahaba siya, pinutol na ganon. Makonsumo nga lang, Pero ang gandang tingnan. Yung bagay yung sandalan, yung pinagkapitan ng sandalan, kasama ng paa. Pero, pwede ka tayong idikit mo. Eto, idikit mo na siya. Pakapitin mo dito, pwede mahina. Yun lang, mahina daw. Para medyo naman. Oo nga hihina. Oo, hihina. Kailangan natin ng bangkito dalawang bangkito. Ganito, dalawang ganito. Tapos dun sa may bangkito pa na kasing taas din yan. Tapos ayan yung naputol na nako, nakakahiya tuloy. Ito i-deliver pa ng San Pascual, Batangas. Naputol. Ayan, naputol po. Nung Saturday, na busy lahat sa lechonan. Nung
putol sila ng mga gagawing paa. Yung ano, buti na lang, ayan, nakakuha tayo ng mahogany, palitan na lang natin. Ayan, ayan po. TV console, maganda din. Solid na eh. Panalo. Panalo, mas panalo yan. Mas, actually, mas mahal siya sa Acacia eh. Mahogany. Ayan po yung mga bulok nating kahoy. Ayan nga, oh, ito oh. Ito naman, mga lumang na Ulysses to. Grabe ang Ulysses talaga. Dami din pong tinaob. Yung mga na Ulysses. Yung iba na, uling na. Wala pa naman po akong, hindi ko naman pinapansin yung paggawa-gawa ng mga furniture noon. Pero marami na po ang nagpo-push na maganda nga daw yung gawa namin. Dahil unang-una si Papa yan po ay, di ba, alam niyo naman, karpentero talaga yan. So, ganun talaga. Dala ng pangangailangan na rin. So, ito maluwag-luwag naman po itong ating ano. Sasara natin to kasi para hindi po tatawid yung ano. And then, si Junjun na siguro ide-direkta na yung bubong para yung harang din dito. Diba? Tapos, ito. Tingnan natin kung baka pwede pang extendan na hanggang dyan yung, diba? Para magamit din ito. Bubong. Ganun na lang. Pero hindi natin puputulin tong mangga kasi legendary itong mangga na ito eh. Legendary po itong mangga na ito. So, ito lang ang puputulin natin siguro. Then yan. Tapos yung bubong na. Ayun. Para malaki po itong area na ito. Na pag-aanuhan natin. Dito na rin sila maggaganon. Yan. Ayusin natin. So ito yung chicken ni Fireman. Tropa naman yon. Ilang beses na rin naman pumunta dito. Sabi ko, ito na lang ang gagawin naming area para at least, diba? Yan. Iba talaga ang dugong ano. Mas nakakaintindi si Bebe sa akin eh. Dugong karpentero kasi talaga ito eh. Kaya nasa blind line. Ang init ng damit ko. Polyester. Grabe. Papalit nga ako ng t-shirt. Nadampot ko, medyo mainit po. Hindi nakakasingaw. So yan oh, may mga ano na po yung mga ang ginagamit naming kahoy. So baka 2 weeks from now maghahanap na tayo ng source na makukuha. Ang problema, syempre maganda sana yung mga luma na rin po ang makukuha nating kahoy. Diba? Mostly acacia din lang yan makukuha natin. Gusto ko kasi acacia, more on nature ba? Parang ibang dating eh. Pag mahogany kasi ano na eh. Parang tawag dito. Matibay, mas matibay kaya lang walang natural wood grain ba na masasabi mo. Ano, nalinis mo na dito? Galing, minano-manong bunot. Yung damo. At tingnan niyo po yung ginawa ni Kong. Mano-manong bunot, sabi nga ni Bebe. Si Kongkong nagmano-mano. Sabi ko, dyan siya sanay. Wala na tayong magagawa. Yung mga sili, lumitaw na. Ayan, oh. Oh. Ito, oh. Etong siling ito na yung mga nabuhay pala. Okay. Avocado natin, oh. Gumaganda. Oh. Yung mga sili dito na sabi ko kayo ang hihilig nyo. Oh, pinagpuputol. Ay, shit. Talaga si Kongkong, oh. Mumunga pa yun eh. Yung iba dyan, native na sili. Ito, oh, malaking dahon. Ito, mga siling, ano yan. Tawag yung tari. Taiwan. Ito, yung native natin. Maliliit. Mas masarap kasing kumain yan ng sili. Yung mga maliit na yan. Ayun, yan, iba-iba. Ayan, iba itsura. So, ito, tari yan. Ako nagtanim yan eh. Ayun pa yung, ano. Tapos ito, ayun sa kabila. 4 lang pala. Pero may mga tinanim siya doon na sili. Ang hilig nyo sa sili, kako lahat pagkakain, kukuha ng sili. Wala tayong sili. O yan, nagpatanim tayo maraming sili. Baka next week, sabi ko kay ate mo, ayusin na natin yun, no? Puputol tayo ng sanga. Baka itaas na natin yung bubong. Na. O para medyo maluwag na i-working area doon.
Kung sakali, dito pa din, konti-konti pa rin dito. O kaya, hindi, hindi, bibili ako ng parang tent. Dito natin sa may dulo. Parang tent lang na, tapos pag mag-i-spray ka. Pwede. May spray ko dapat dito sa labas ko. Saan? Diyan, sa may, tent, oo. Para yung garahe dito pa din. Maliit lang, importante lang importante, nakakabali si Kongkong. May bago ka na naman daw bali, nagsusumbong si Papa Yam ha. Ano yung birthday ni Tatay. Baka ka-birthday lang ni Tatay Oo nga, ano ko binali. July 3 yata ko. Ibig sabihin naka-isang taon na yung birthday niya na yun? Parang kailan lang ang birthday niya? Kailan ko lang kinuha ko yan. Pera, Hindi, ibig sabihin nga, yung parang kailan ko lang naalala, nag-birthday din yung papa mo eh. Bili na naman bago na naman yan tingnan nyo. Another, magkano? 1.7 ang Hudson Grabe. Bili na kayo tayo ng maramihan baka. Santambo. Dati di ba binibili ko isang gumagawa tayo ng pintuan. Esong, isang box na binibili ko eh. Bakit nung gumagawa tayo nun, hindi nag-report nung ito, talaga naman Pero okay lang kasi salamat pa rin dahil di ba siya yung nag-push na anuhin na natin, ayusin na natin para maging formal na at para wala ng problema. Alam niyo naman po ang kahoy mainit talaga. So ayun, basta doon tayo sa legal. Wala naman tayong intention. Law abiding citizen naman po kami. Alang yung iba talaga dyan, alam nyo na, mahirap na lang pong magsalita. Hindi naman mahirap magsalita kahit sa lechonan nga lang. Ang daming na sa amin na nung nag-uumpisa kami sa lechon house, ang daming mga comment na wala ka namang ginagawa, di ba? So anyway, yan naman, nakasurvive naman po tayo. No harm done, di ba? So, tuloy lang para sa pamilya. Yan na Wow. Tapos soon may kukunin po tayong may susubukan po kami yung produkto na sanding sealer ng Davis, yung Nitro. Nag-order na po ako sa Shopee. Walang mabili dito eh. Para siyang gel na mas maganda daw pong ipang sanding sealer. So sa mga susunod natin yun naman po ang gagawin natin. Pero mahal. Mahal po. Nasa 1,000 isang litro, pero titingnan ko din. Kasi kung mas matipid siya, ito kasi 4 liters sa 800. Kaya lang ulit-ulit po eh. Pero kung maganda yon kasi para siyang inaano na lang, ini-spatula. Tapos yung mga singit-singit mapapasok niya, and then yun na yung sanding sealer wala na. Tapos konting liha lang at patong na Kahit pang ibabaw lang. Kasi mahal po talaga. Baka naman malugi tayo. Subukan lang po muna natin. Ayan. Ito, bago lang to. Bagong gawa ni Junjun Sabado. Ito yung mga last na po na talagang inano na namin, sinagad na namin yung lahat ng makukuha namin na pwede pong gamitin pa na mga sanga-sangang akasya. Ito na yon. Buti nga yung mga nakatambak doon, nagulat ako nung natistis, ang gaganda pa pala. Pero akala ko hindi namin pinapansin. Akala ko maitim na. Pero nung napatistis po namin, baka ako pwede pa. Napakinabangan. Ang dami pong na nagamit. Buti na lang naisipan natin to. Ayan bago namin ayan, napakaganda, powerhouse. Di ba? The best.
Oh, at least sa amin na to, 12,000. Malakas, wala na tayong alalahanin dito, wala nang langis, wala nang ano yan, oil free po yan. Yan ay mga bagong ano ngayon. Basta importante, ayos yung ano, yung serbisyo. Ito, 20 meters, oh. Hose. Pag magpo-vulcanize, Jong, ito rin ang gamit? Hindi, no? Pang-vulcanize, ano? Na-hose, ano? Iba na yun, ano? Pero pwede itong pang-vulcanize. No? Parang pwede, no? Iba lang ang hose. Ha? Hindi, pero ibig sabihin yung hose na to, pwede to? Kaya yung ano lang Hindi ba? yung ganito niya, yung... Oo, yung pang gano'n. Oo nga, pero ibig sabihin, itong ano, hindi ba Pwede din to. kaya niya yung ano? Ba, ayos pala. Vulcanize ba? Oh, sunduan time na naman. Aray mo. Ganda nito, oh. Brother J, Dairit. Shoutout sa'yo, Brother J, Dairit. Simple lang. Maganda kasi dito, makapal. Ayan, oh. Sana makakuha tayo ng mga ganitong mga simple lang. Pero syempre, dapat sabi ko nga, yung hindi tayo magkakaproblema, diba? May papel. Ano. Sabi naman sa atin nung ano, kuhanin mo yung number ko para kung sakali matulungan pa kita. Ay, salamat naman, sabi ko. In-expect ko na yon na ano, kaya lagi ko naman pong sinasabi sa vlog na yan ay mga tira-tirang kahoy talaga namin. Kasi alam ko naman na ang kahoy po ay mainit talaga. Mainit yan. Pero yun naman, napatunayan naman po namin na talagang, di ba, galing sa school talaga yung mga kahoy na mga tira-tira. Ngayon, pagkatapos ito, yun na, problema natin. Papatanong ako sa ano, sa ito kay pinsan ni Jomar, marami din pong mga contact yan eh. Mga lisensyadong nagpuputol ng kahoy ba. Mga ang tawag nila parang improvement ba, mga ganon. Mga school, karamihan school daw eh. Kasi di ba maraming mga puno sa school na pagka lalagyan na natin ng ano yan, classroom, mga ganon. Bago tayo magtapos, okay na. Si Napapayam pala, motor ni Kuya John yan, Junjun. Si Papayam pala tsaka si Junjun, may nilayout sila sa Bacolor ba? Na parang nakiusap. Pa-layout daw. So ayun. So eto ay okay na. Uy, lakas ng kidlat. Ayan. At eto yung console, oh, going to San Pascual. Maganda naman. Ang ganda naman pala. Kaya. Tatakpan ko na lang yun. O, tatakpan naman yan. Hindi, tinatanong kasi yun. O, tatakpan yan, tatakpan. Pero ang ganda, oh. Hindi, tara na. Ayan. Ligo. Oh, so ayan po. At sa mga gusto po ng coffee table, marami pa tayong darating. Huwag po kayong mag-alala. Iba-ibang shape. Tapos may 6 feet po tayo na yung pinutol ko na lang kasi para at least yun. Pag naubos na to, we will see kung hanggang saan po tayo. Marami naman siguro makukuhanan. Hanap-hanap na ako dahil sabi ko nga magiging ano na tayo. Baga legal na sa lahat. At ayusin po muna natin yan. Ikukulong naman natin para hindi naman nakakaya sa kabila. Tatakpan po natin yan para hindi naman umano sa kabila yung dust. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.